Okay, isang magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay ng programa Mga Balita at Impormasyon. Ito po yung mga kasama Lino Amarillas Jr. at medyo nag-adjust po tayo ng oras. 11 to 12 in the morning na dating 10 to 11 ngayon lang naman at meron kasing importanteng nilakad. Oo, nilakad ang ating mga kasamahan dito sa online radio. Kaya tayo po, the show must go on. Araw po ng Sabado, February 3, unang araw ng Sabado sa buwan ng Pebrero. Aba, ilang days lang ba at mamaya ay araw na ng mga puso. Ang bilis naman Araw ng mga puso. Pero ilang days pa? 11 days pa. So yun, magbibilang tayo ng araw. Basta ngayon ay February 3, ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Akalain mong isang buwan na agad tayo, isang buwan na agad sa kalendaryo ang natapos. So bago po tayo magpatuloy sa ating programa, isa muna ang panalangin. Samahan niyo po ako mga ka-MIB4. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito at muli po tayong magkakasama-sama sa Himpapawid. Lahat po ng ating sasabihin ay kayo po ang manguna Panginoon. Itagin niyo po ako sa likod ng inyong krus at wala po tayong masambit na kakaiba na makakasakit sa ating kapwa. Puro kaunlaran po ng lalawigan at ng iba't ibang panig ng bayan maging sa lungsod ng Kalapan. Ito po ang ating samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sumabay po ba kayo sa panalangin? Sasabay kayo yun. Maagang nagbukas si Mary, Kwasay Tolentino ng ating Big Mac, Maria Estrella. Aga mong mag-monitor Ngayon lang tayo magsisimula at nag-adjust nga po tayo ng oras. Ngayon lang po namang araw ng Sabado. Pero tayo po ay laging may programang Sabado at Miyerkules, 10 to 11 in the morning. Oo, ngayon lang at medyo mainit ang panahon ngayon. Buti na lang, naka-aircon tayo ngayon. Yan ang isa sa kailangang i-maintain dito sa ating station, yung merong aircon kasi parang ating mga equipment dito ay hindi magka-diferensya. Pag nasira, mahal. Mahal ang pagawain. Okay, bati-bati muna tayo mula sa bayan lalawigan ng Batangas. Bayan ng San Juan, sa may Barangay Abong, binabati natin ang Pamilya Florida. Marami palang angkan dyan, Ang Pamilya Florida, yan, binabati kayo ng inyong kamag-anak na si Tito Ernesto Florida. Naging kamag-anak ko tuloy. Ang inyong Tito Ernesto Florida. Barangay Abong, San Juan, Batangas. Mukhang meron silang affair ngayong January. Meron pupuntang kasalan doon. Ayun ako. Alam nyo, kasalan doon, talagang kakaiba. Pag Batangas sa LA ay talaga namang mapaparami ka ng bigay. Oo. Baka pinakamahinang gastos doon 30 mil. Laki. Huwag naman 50 mil at baka wala tayo pagkunan dyan. Ang dami. Iba talaga pag Batanggenyo bago ang pupunta yung mga taga-Mindoreño dito sa ating lalawigan. Ayan ay sister province. Magkapatid yan. Dahil parang nagkaroon ng kasunduan ang ating gobernador Bonsolor na Oriental Mindoro between the governor of Batangas province. So sister province. So yun. Siyempre binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating kagalang-galang na kongresista ng unang distrito, Congressman Arnan Kapulong Panaligan kaya kung tawagin siya ay ACP yung kanyang acronym ACP Arnan si Panaligan ng unang distrito. Kasi siyempre kasama ang kanyang kapartner sa na implementing agency ang Department of Public Works and Highways DPWH unang distrito. Sa katauhan ni District Engineer Salvador Iabad. Sir, good morning po sa inyo. Kamusta ba ang inyong official trip sa US of A? Sa United States of America. Meron siyang official travel doon na siguro pinadala siya ng tanggapan ng DPWH para hindi natin alam yung makakuha siya ng maraming dagdag kaalaman. Itong tao naman ito, napakatalino, napakagaling na, napakahusay na. So, kuha siguro ng iba man dagdag kaalaman
sa bansang Amerika at dadalhin niya dito. Bansang Amerika, dadalhin niya dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Bang, galing ano. Itong masipag talaga itong ating District Engineer Salvador Ieban. At syempre, ang ating kagalang-galang na kongresista ng ikalawang distrito, Congressman Alfonso P.A. Boy Villar Umali Jr. Kompleto na naman yan. Talagang pag bumati tayo, kailangan kompleto. Yung middle initial, gawin natin yung middle name. Oh. At saka ang kanyang magaling na district engineer na 2nd District, DPWH, sa katawan ni Engineer Annelyn Ebora Padulyo. Ebora, ang kanang magaganda yan. Mula yan sa may barangay, kung di ako nagkakamali, sa may barangay Suki. Nagmula ang angkan ng Ebora. Oo, yun. Magaganda yan. Magaganda na, matatalino pa, magagaling pa. Kaya dapat yung mga pinapalakpakan eh. Oo. Palakpak yan sa unang distrito. Sa ikalawang distrito naman. Okay, yan. Ganyan talaga. Siyempre, binabati din natin nabati na natin kanina, ang ating kagalang-galang na Governor Bons Salor ng Oriental Mindoro at ang kanyang kapartner na si Vice Governor E.J. Falcon. Kaya mo yan, sir? Kay Bons Salor naman, kay Governor Bons Salor, ito ang gusto ko. Oo. Yan ang gusto nyo. Oo. Yan ang gusto ng ating Governor Bons Salor at lagi natin nakikita sa kanyang Facebook yung mga nagiging permanenteng empleyado. Oo. Permanenteng empleyado ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Nitong kailan ba natin nakausap si P.A. Hubert Christopher Atienza Dolor sa kanyang tanggapan. Kasama natin si kasamang Joey at si kasamang Ed. Nagtanong nang umusta kasi wala nun si Governor Bonso. So, kanya kami nagpunta. Nagkaroon ng kumustahan doon sa mga permanent position nga ay sabi nila ay kailangang i-occupy na yun. I-fill up. I-fill up na ng ating provincial government para yung mga alam naman na yung may kapasidad, kakayahan na maglingkod ay ibigay na sa tao kung siya ay kung talagang pwede nang i-permanent position. So nakakatuwa po yun, ang dami ng napipilapan ng ating pamahalang panlalawigan. At syempre, hindi lang doon naman natapos ang panayam kay P.A. Hubert Christopher Dolor. Oo. Syempre, nagtanong din ang ating mga kasama tungkol sa nalalapit o pagsasaaproba ng Mimaropa Regional Hospital. Regional Hospital na ilalagak o ipapalit sa pangalan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital o MPS. Gagawin ng Regional Hospital. At ito nga ay naipasa noong January 22. Nung magsimula ang sesyon ng mababang kapuluan ng Kongreso, ito ay inaprubahan na officially. So, ang sunod dito ay dadalhin dito sa mataas sa kapulungan ng Senado. At siyempre, sinabi ni Congressman Alan C. Panaligan na kapanalig ko, apelyido pa lang, kapanalig niya ang mga senador na mag-aapruba. Okay. Lalo na dyan si Senator Bongo na chairman on Committee on Health. So, ito ay kaibigan niya, Kaibigan naman ng ating Governor Bols, kaibigan ng bayan, kaibigan ng lalawigan. So, ito ay maipapasa na agad na maipapasa sa Senado. Oo. So, yun, maghintay tayo ng tamang tugon pa dyan kung anong mangyayari. Pag naaprubahan na sa mataas sa kapulungan ng Senado, ano ang sunod? Oo, lalagdaan niya ng Pangulong Bongbong Marcos, para maisabatas na o ganap na maging regional hospital itong ating Oriental Mindoro Provincial Hospital.
Ayun, nawala. Ayun. Siyempre, patuloy po yung ginagawa ng paraan ng ating pamahalang panlalawigan. Lalong higit yung ulitin natin na wala tayo sa mic. Yung pong nawawala na pong pagbaha sa bayan ng Nauhan, itong sa may Pinagsabangan. And then bahagi po ng Victoria kasi nga nagkakaroon na po ng matagal ng pagtugon ng pamahalang panlalawigan, yung dredging, yung paghuhukay. Kaya sa ngayon, wala na nga tayong baha. At saludo tayo sa Provincial Government of Oriental Mindoro, lalong higit sa Provincial Engineering Office sa pamumuno ni Chief Engineer Edilo Tejedo. Magandang umaga sa iyo, Sir Chief Edilo Tejedo. Sir, good morning. So yun, patuloy ang development ng ating lalawigan. Siyempre, magandang balita yun pag tayo ay hindi na nakakaranas ng pagbaha. Oo. Pabor yan sa commuters, hindi nadadaan ang sasakyan doon sa may barangay Santiago, then lalabas ka ng barangay Mabini. Malayong iniikutan Malayong iniikutan ng ating mga transportasyon. So pag wala ng pagbaha, dire-diretso na. At saka pag dumadaan pa doon, nagkakaroon pa ng additional fare o pamasahe sa lahat ng ating mga commuters. Malapit na pong mangyari o magsimula ang pagpaparehistro. Ito na. February 12, kita na natin sa kalendaryo, second Monday ng February, sa ganap na alas 8 hanggang 5 ng hapon, magsisimula na po basahin natin mula sa Comelec, Calapan City. Isang mahalagang paanyaya sa mga kwalipikadong Calapeño na hindi pa nagpaparehistro, nawala na ang rehistro or for reactivation. Kasi pag 3 beses po tayong hindi nakaboto, mawala na ang pangalan natin doon sa mga registered voters. O yung nais magpa-correct or change, magpapalit ng registration records, at transfer ng rehistro ng pagboto, o gusto magpalipat kung saan mo gustong barangay, pwede po yun. Mula po sa Comelec, Calapan City, hashtag ang boto mo ay malaga, kaya magparehistro, hashtag karapatang bumoto, tuparin sa pagpaparehistro. Please share and share. Thank you. You are cordially invited. Ito, register to vote for 2025 national and local election na magsisimula nga po sa February 12, 2024, Monday hanggang September 30, 2024, Monday including Saturday, pero hindi po kasama dito ang holiday, including Saturday and holidays except yung pong ating mahal na araw na March 28, 29, and 30, 2024. Yan. So, yung gusto pong maging ganap, ganap na Pilipino, ganap na botante, magparehistro na po tayo. Siyempre, binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating kamag-anak from Canada, si Ate Ellen Barcelona, from Edmonton, Canada. At ang kanyang pamangkin na si Madam Principal, School Principal, si Madam Wilma Casera ng Bigan Elementary School, mula sa bayan ng San Teodoro. At si Ate Telma Dapdap, kapatid ni Ate Ellen, from San Teodoro pa rin. At syempre, kumusta na po lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental Mindoro? Kumusta ba ang ating mga manininda sa pamilyang lungsod ng Calapan? Kumusta na ba ang presyo ng ating pangunahing pagkain? Ang isda, medyo tumataas ang presyo ngayon. Kahit po tayo bibili sa may baksakan area, sa pamilyang lungsod ng Calapan, mahal na rin ang isda. So, ang karning manok, medyo mahal na rin. Ang baboy, hindi pa rin nagbabago. Bagamat tayo po ay naapektuhan slightly ng African swine fever. Meron ba sa Calapan? Oo, meron yata tayong namomonitor, kaya merong biglaang nagpapatay ng baboy, karning baboy. Ito ay binibigay sa murang halaga. Pag nakatsyempo kayo dyan, talaga namang, ay nako. Oo.
Sa ibang bayan kasi, naranasan natin yan. Mula sa bayan ng Pinamalayan, nakabili tayo ng 100 pesos per kilo. Meron pong 150 per kilo ng karning baboy. So, yun. Napakamura, no? So, alamin natin kung anong mangyayari pa sa ating pangunahing presyo sa ating pamilyang lungsod ng Calapan. Siyempre, binabati natin ang ating executive sa panguna ni Mayor Malu Flores Marillo at ang legislative sa panguna ni Vice Mayor Bim Ignacio. Bim na lang for short. Oh. Kumusta na ba? Kumusta na ba ang ating pamahalang lungsod ng Calapan? At siyempre, lagi nating sinasabi yung approved budget. Approved budget ng Calapan City na nagkakahalaga ng 1.237 billion pesos. Oo, laki nito. So, ang kailangan lang po dito ay lagdaan. Lagdaan ni Madam Mayor Malu Marillo. Pag ito hindi nilagdaan, ay paano mangyayari sa atin? So, katulad ng mga nababanggit natin, ito ay pwedeng ibito o hindi mo na permahan, pag-aralan, pero ano pa ang pag-aaralan dito? Dahil naaprubahan na nga, oo. Napagkaisahan na ng pamahalang lungsod ng Calapan, ano? So, 1 month, pag hindi niya ito nilagdaan, automatic, magiging ko na ito. Approved na. Siyempre, tayo po ay nasa lungsod ng Calapan. Ito ay sakop ng unang distrito. Oh, maraming naibibigay na proyekto ang ating kongresista ng unang distrito, Arnan C. Panaligan. Ito, basahan natin sa kanyang Facebook page. Oh. Siya ay namahagi sa mga kabatang nag-aaral sa koleyo ng financial assistance mula sa Commission on Higher Education o CHED sa ilalim ng SMART program o Student Monetary Assistance for Recovery and Transition. So, yun. So, higher education, hindi natin alam kung saan mga mag-aaral ito. Matipid ang caption ni Kong Arnan. And then, ito pa. Nagkaroon po ng turnover of agricultural tools and equipment. Sinaksyan ito ni Kong ACP, ang pamamahagi ng Department of Agriculture sa mga samahan ng magbubukid ng mga kagamitan para sa vegetable production at upland farming. Mula ito sa pondo ng Department of Agriculture na ilalagay ng Kongreso sa national budget, ginanap ang turnover sa DA compound sa Barangay Barsinaga. Oh, yung ATI dun. Nawan Oriental Mindoro, dumala rin si Mayor Joel Teves at staff ng DA sa panguna ni Mr. Artemio Casareno. So, yun. So, yun po ang mga initial development o pinagkakaloob ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan mula sa House of Representatives. Saka hindi lang si Kong Arnan ang may kanyang mga proyekto, no? Siyempre, namamahagi din dyan ang ating magaling na kongresista ng 2nd District, ano? Congressman Alfonso P. Boy Umali Jr., oh. Oy, si kasamang Mary nandun. Siyempre, binabati natin dyan si kasamang Eric at ang kanyang wife na si Jane. Oo. Eric and Jane Sapico. Oo, sino pa dyan? Yung magmamani. Ay, si Beth na, nako, hindi naman nalalasahan ng saging ni Beth. Ano ba yung saging mo, Beth? Masarap. Siyempre, kasama natin dyan na, kung nanonood si Doc Mike Muhar. Oo, siyempre, yan ang ating mga idol doc dyan. Si Kuya Vernon Goco, si Boss Vernon, yan. Yan ang mga taong iyong maasahan, mga taong dekalidad na nagseserbisyo sa Maria Estrella General Hospital. Hinahanap yung schedule ng sabong, yung past-test skill. Nagaganapin sa February 26 sa Nauhan Cockpit Arena. Nasa na ba yun? Past-test skill, ibig sabihin kung sino ang may pinakamabilis. Mabilis na
makapapatay, makapapatay sa manok. Manok na sa sabong. Aray, nakita na. Ito po, February 26, araw ng Monday. Last Monday of the month. Fastest skill. Sa Nawan Cockpit Arena, guaranteed prize. 400K. Aba, laki. 400,000 promoted by Papa B of Game Farm. Yun na pala yun. Si Papa B, Papa Vernon. O yan na. February 26 yung mga gustong mag-fastest skill dyan, go na kayo sa Nawan Cockpit Arena. May kasabay ito. May kasabay na event sa bayan ng Pola, February 26. Magkakaroon po ng mahalagang anunsyo. I-anunsyo na ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz or Ina Alegre na aalisin na ang state of calamity ng kanilang bayan. So ano ba yun? Matagal na yun, Simula nang magkaroon ng pandemic, oil spill. So oil spill, ang tagal na, So magkakaroon siya ng anunsyo. Kaya tayo po ay pupunta sa bayan ng Nauhan. Nasaan ba yung listahan natin dito? Yun. Sa bayan ng bayan ng Pola, sa darating na February 26. Maaga ito and inaasahan po dito ni Mayor Ina yung mga ilang public servant, yung mga ilang politiko, ilang senador. Hindi natin alam kung ang Pangulong Bongbong Marcos ay pupunta rito, pero gayon pa man, magkakaroon po siya ng blessing, na ginagamit nito yung kanyang mobile clinic, mobile clinic or mobile laboratory, na sila lang ang binigyan ng SM Foundation. Ang galing, SM Foundation, at ito po ay kinapalooban po ng X-ray machine, ECG, meron ng blood chem at urinalysis, kompleto. So, mahal-mahal po ito. Kasi yung binabanggit niya na yung common ambulance, yung pangkaraniwang ambulansya na makikita natin sa lansangan o sa mga munisipyo ay nagkakahalaga ng 4 million pesos. Ito, mobile clinic, mobile laboratory. So, ito ay minibus. So, mahal ito. Baka sabihin natin mga 8 million ito. Ang galing, Galing talaga ni Mayor Ina. And then, magkakaroon pa din po ng tatlong, yung emergency patrol. Meron na yata ito. Ang gagawin yung isa ay tourist bus, coming na. Shuttle bus, So, tourist bus para may promote ang kanilang bayan. Then, yung pailaw din, ilaw sa barangay, panikan hanggang batuhan, yun, na nasaksihan po natin ito, talagang gusto ng paliwanagin ni Mayor Ina Alegre ang bayan ng Pola. Palakpakan nga natin si Mayor Ina. Ayun. At marami kasing ginagawa, pinapalakpakan niya, maging sino mang lingkod bayan dito sa ating lalawigan. Samantala, kumustahin naman natin ang balitang nasyonal. Dito yan. Dito niya lang yung mapapanood, yung mga nangyayari sa ating kamay nilaan sa iba't ibang dako ng kapuluan. Ito, panunuhol sa PI, walang ebidensya. Aba, sino kaya Para po sa detalye ng ating mga balita, nanawagan si Deputy Speaker David J.J. Suarez na tigilan na ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative matapos lumitaw sa ikalawang hearing nito na wala kahit isang testigo o ebidensya na tuwirang nagsabi na may suhulan o binayaran sa naganap na sa pagkuha ng pirma. Tulad ng unang hearing sa Maynila, lahat ng testigo sa Davao City ay nagsabi na wala rin silang tinanggap na pera kapalit ang kanilang pirma sa People's Initiative o PI, ani Suarez. Umapila si Suarez sa Senado na ibaling na ang kanilang pansin sa talakayan at mabilisang pag-aproba ng resolusyon on both houses na naglalayong amyendahan ang mga probisyong pang-ekonomiya sa Constitution. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Davao City, wala pa rin naipalabas ang committee ni Senator Amy Marcos na testigo na magpapatunay na may sulang nangyari. Lahat ng testigo sinabing wala silang natanggap na pera. Malinaw na malinaw yun, ni Suarez. Dagdag ni Suarez, nag-aaksaya lang ng panahon si Senator Amy
sa investigasyon. Mas makabubuting ibuhos. Oo. Ibuhos niya ang atensyon at panahon ng Senado para sa mas makabuluhang bagay tulad ng distraction ng RHB number 6 ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Mukhang ipinipilit na lamang ni Senator Amy na may sulan. Ang problema niya kahit saan siya pumunta, kahit sino ang ipatawag nila, lahat nagsasabi na walang perang ibinigay sa kanila, ani Suarez. Binigyan din ni Suarez ang kahalagahan para sa Senado na simula na sa susunod na linggo ang kanilang iminungkahing mga amyenda sa konstitusyon na naglalayong luwagan ang mga paghihigpit sa ekonomiya at akitin ang mas maraming dayuhang pamumuhunan. Binigyan din niya ang potensyal ng mga benepisyo ng mga amendahang ito, kabilang ang paglikha ng trabaho, pagsulong ng teknolohiya at pagtaas ng pandaigdigang kakayahan sa kompetisyon. So, yun. So, ganoon. Dapat tumutok na lang si Senator Amy Marcos sa kanyang dapat tutukan. Oh, dapat ganoon. Time check po tayo. Meron na po tayong 26 na minuto makalipas ang nagmamadaling ika-11 ng umaga. Kayo po'y patuloy nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon. Tuwing araw po ng Sabado at Miyerkules, 10 to 11 in the morning. Pero ngayon po tayo nagkaroon ng adjustment ngayon lang araw na ito. 11 to 12 at meron nga pong napakahalagang pinuntahan. Oo. Ang ating mga kasamaan dito sa online radio. Oo. Hindi pwedeng mapahindihan yon. Pero ganun pa man, tayo po ay tuloy-tuloy. Oo. The show must go on. Oo. Kung anong mga napapanahong balita ay siya nating ilalahad sa ating mga sambayan ng Calapeño, sambayan ng Mindoreño. Saka isang mainit ang panahon ngayon. Kung kayo ay galing labas, ang singkad ng araw ay parang nagagalit. Nagagalit ba? O talagang wag na kayong maglalabas at baka tayo, baka mangitim. O sadya nang maitim. Nag-aamoy politika na ba? Oo, dito sa Calapan, ha? Mukhang iba na magka-partner ngayon. Oo. Si ating Vice Mayor Bim Ignacio ay lagi na ngayon kasama. Kasama ni Atty. Doy Leachon. O sa lahat po ng mga blessing ng MBS Project, Mindoro Bago Sarili Project ni dating Congressman at Deputy Speaker Atty. Doy Leachon. Oo, lahat ng mga gusali. Oo. Ang kasama sa blessing ay ang grupo ni Vice Mayor Bim at ilang mga city councilor. Mukhang nagpapahiwatig na si Atty. Doy. Ano bang atin, sir? Pagka ganon, ay iisa lang ibig sabihin nun. Gusto mong magbalik, maglingkod sa lungsod ng Calapan. At ang kapartner mo pa yung napakatibay. Matibay na Vice Mayor Bim Ignacio. Lumaban siya noon, nagpakilala sa Calapeño na isang independent. Pero siya ay sinamahan ni kasalukuyang Mayor Malu Murillo kasi kailangan ng partido. Partido ni lumabang presidente Isko Moreno ng Maynila. Oo. So, siyempre pag may partido ka, iba-iba ang labanan. So, pero nung nakakausap natin si Vice Mayor Bim, di pa siya nananalo. Sabi ko, Vice, Bim, mas maganda siguro may kapartner ka. Meron kang Vice, meron kang Mayor, at meron kang mga konsyal. Magandang i-partner sa iyo si Tita Malu Murillo. Ba't nangyari nga? Nangyari ang kanilang partner, ang kanilang pagsasama sa kaunlaran, nanalo. Nanalo si Mayor Malu at si Vice Mayor Bim. Pero ngayon, mukhang hindi na nagkakaayos. Yung bang term doon, mukhang magkakaiba na ng landas ang magka-partner nito sa kaunlaran ng Calapeño, ano? Kasi iba na nagiging tahak ng landas ni Vice Mayor Bim. Pag may lakad naman ng Mayor Malu, iba rin ang kasama niya. Ang lagi niyang kasama ay si Consial Atty. Jel Magsusi. Oo, pag may mga lakad na gano'n.
at iba't ibang department heads. O yun ang sinasama ni Mayor Malu Maril. Pero ganun pa man, siyempre, ang kailangan natin ay pagkakaisa. Pagkakaisa ng mga public servant para sa kaunlaran ng ating kalapan. Yung politics, di, after filing, doon na kayo talagang hindi maiwasang maglaban. Pag nag-file ngayong October, hindi pa nga dumarating ating filing of Certificate of Candidacy. Ngayong October, lumalabas na ang kulay ng politics sa ating mamayang Kalapeño, sa ating bayan, sa ating lungsod ng Kalapan at sa iba't ibang bayan. Oh. Mayroon na kasing, marami na kasing, higit pa sa lahat, marami na pong magtatapos ang termino bilang mayor ng 7 munisipyo dito sa ating lalawigan. Oh. Marami na, kaya marami na rin ang naghahangad. Meron na pong nagpapakilala. Ito, nakausap natin noong isang mula sa tahanan ni Congressman Sophia Umali Jr. sa Barangay Camilmil sa Pamahay. Oh. Siyempre, nagtatanong rin tayo ng mga idea. Kasi itong si Kong Boy ay subok na sa karanasan. Subok na sa paglilingkod sa bayan. Kaya marami siyang may share. May share sa ating kung sino-sino ang karapat-dapat na maglingkod sa bayan. At doon, nakausap din natin ang kanyang anak na si Ginoong Carlo. Carlo Magpantay Umali at, gusto nang sundan ang yapak ng kanyang ama. Si Amang Kong Boy. Ito ay mula sa bayan ng Bungabong. Kasi nga po doon, magtatapos na ang term ni kasalukuyang mayor, ng mayor doon. Mayor Elihio. Magtatapos na ang term ni mayor. So, ito ay naghahangad na maging vice mayor ng Bungabong. Ang kanyang mayor ay si Bucalito Camo. Ipapakilala natin. Ang gusto maging mayor ng bayan ng Bungabong ay si Mayor Lito Camo kasi kasalukuyang bukal at itong si Ginoong Carlo Umali na anak ni Kong Boy naghahangad na maglingkod bilang pangalawang punong bayan ng Bungabong. Bagamat hindi natin siya nakapanayam ng matagal, dahil si Kong Boy ang ating mas natutukan natin ng mas napag-ukulan natin ng pansin. Pero one of these days, ito ay ating kakapanayam. Yung next week ng February, ito ay magpapaunlak sa atin kung ano ba ang dapat gawin ng isang Carlo Umali sa bayan ng Bungabong. Siya ba pwede nang maglingkod sa palagay niya? Kasi kung inyo pong aalamin, pag may mga lakad po, ang Congressman Boy ng 2nd District, sa dami ng kanyang mga schedule, hindi mapagsabay-sabay, itong kanyang anak na si Carlo Umali ang ipinapadala sa iba't ibang event. Kung anong mga event yan, sa barangay, o mostly naman sa barangay yung nagkakaroon ng event, siya ang ipinapadala. Siya ang nagre-represent kay Kong Boy. At itong si Carlo Umali naman, friend naman natin ito sa dami ng pinakikitang photo ops, kasama ang iba't ibang tao sa barangay, lalo ang mga barangay official sa bayan ng Bungabong. So, yun. Dapat nating pag-aralan, siguro pag nakapanayam natin ito, di pwede nating, mailalahad niya kung ano ang kanyang naisin sa bayan ng Bungabong. Naka-libre promotion si Sir Carlo. Sige, palakpakan nga natin. Ayun. Sana yung palakpak na yan, magbunga ng mabuting idudulot. Idudulot sa ating mamayang mula sa bayan ng Bungabong. Samantala, dumako muna tayo sa isa pang napapanahong issue sa bansang Pilipinas, Yung gustong mapahiwalay ng Mindanao sa Pinas, ito po ay labag sa konstitusyon ayon kay Galvez. Para po sa detalye ng ating mga balita, nanawagan si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga Pilipino na magkaisa sa gitna ng panukala na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pwede na ba yun?
When we are Filipinos, as Filipinos are united, there is peace, development, and prosperity. But when we as a people are divided, there is instability, underdevelopment, and disorder. Pahayag pa ni Galvez. Yan. Panawagan pa niya na umiwas mula sa anumang panawagan o pagkilos na naglalayo ng destabilisasyon, lalo na para ihiwalay ang Mindanao mula sa kabuuan ng bansa. Para kay Galvez, ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao ay labag sa konstitusyon at labag din sa prinsipyo ng bansa na siyang nagbenepisyo mula sa komprehensibong peace process ng ilang dekada nang natapos na armed conflict sa Mindanao. Umapila rin si Galvez sa mga Pilipino na suportahan ang peace, reconciliation at unity agenda ng Marcos administration. Iginit din daw na bawat miyembro ng dating revolusyonaryong grupo ay tumutulong na sa gobyerno sa pagsusulong ng tunay na kapayapaan at sustainable development sa Bangsamoro region sa pamamagitan ng inclusive, people-centered moral governance. Ang payag ay ginawa ni Galvez matapos na ipinanawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Wow. Huwag nyo nang ihiwalay muna at kayo naman ay napakaliit pang hindi pa kayo pwedeng maging bansa. Ito, may isa pang balitang interesting. Ito ang ingatan natin, lalo na sa mga kalalakihan. Paano nga kaya? Puro lalaki lang ba ang pwedeng makasuhan? Ang babae ba hindi pwede? Ito po, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ito po, lalaki kulong ng 20 taon sa panghahawak ng pet. Aba, 20 years na makukulong. Ito po ay balitang national pa rin, para po sa detalye ng ating balita. Naku, nakakatakot. Paano pag ang babae ng hipo ng puwet ng lalaki, hindi ba yun makakasuhan? Ayan. At para po sa detalye ng ating balita, pinagtibay ng Supreme Court ang hatol na makulong mula 14 hanggang 20 taon. Aba, ang isang lalaki makarang ireklamo at sampahan siya ng kaso ng isang dalagita dahil sa panghahawak sa kanyang puwet. Aba, ano ba yun? Sa desisyon ng Supreme Court, Second Division na pinonente ni Associate Justice Antonio Co. Jr., sinang-ayunan nila ang naunang desisyon ng mababang korte laban sa akusado sa kasong paglabag sa Article 3, Section 5B ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ayon sa korte, naging malinaw ang pagsalaysay ng 16 na anyas na biktima sa paglilitis ng akusado sa kanyang palda at paghawak sa kanyang puwet na malinaw na nagpapakita umano ng lasciviousness conduct. Dahil dito, hinatulan ng korte ang akusado ng reclusion temporal o pagkakakulong mula 14 na taon hanggang 20 taon. Pinagbabayad din ang akusado ng 150,000 pesos at interest na 6% kada taon. Ang grabe. Pinalaga ng akusado ang hatol na iginit na kanyang kampo na napakabigat na parusa kung parang sa atas ang krimen ng kanyang nagawa. Ngunit sinabi ng Supreme Court na unmindful o hindi nila iniintindi ang reklamo ng akma ang parusa laban sa akusado. Iginit nila na sa desisyon na may tungkulin sila na ipatupad ang isinasad ng batas sa buong pwersa nito. Patay ka. Sa kabala nito, idudulog ng Supreme Court sa Office of the President sa pamamagitan ng Department of Justice o DOJ ang kaso para sa pag-aaral ng konsiderasyon para mapababa ang kaparusa na inihain sa akusado. Nakakatakot na palang yung manghipot. Sa bagay, yun naman talaga ay sabihin natin kabastusan. Pero paano po pag ang babae ang nanghipo? Ano mangyayari? Yun, excuse me po. At medyo, ang panahon ay mainit. Kaya, galing tayo sa labas ng studio bago dito ay napakalamig. Siyempre, gumagamit dito ng aircon. Hindi pwedeng
electric pan lang, kaya yon. Medyo kakaiba ang panahon ngayon at sobrang init pa. Oh, mabalik tayo dun sa ano, kinasuhan ng 14 years to 20 years, aba? Paano ka kung ang babae ang manghipo sa lalaki? Meron bang nakakasuhan ng ganon? Parang wala naman, ano? So, yun ang problema natin. Yun ang problema ng batas. Dapat ito ay maging fair, mapalalaki o mapababae. So, ngayon, mainit ang panahon. Di tayo po ay mag-ingat-ingat-ingat. Baka tayo makaranas ng sakit, trangkaso, dahil sa init nga ng panahon. Kung makagat sa balat, o kung maitim tayo, okay na yun. Hindi na tayo mangingitim. Pero kung maputi, yung mga sensitive skin dyan, na gusto laging ingatan ang kanilang mga kutis, ingatan ng mga balat, ay di wag kayong magpainit. Oo. Dahil sa tindi ng panahon ngayon, talaga namang hindi maiwasan na ang init ay kumapit sa ating katawan. Ay, yun. May napansin tayo ngayon. Ngayon nga pala magsisimula ang leap year. So, ibig sabihin, meron na tayong February 29. So, yung mga nag-birthday ng February 29, pwede na kayong magdiwa ngayon. Oo. Mag-invite kayo. February 29, biglang nabuhay, ano? Sabi nga, ang buwang ito ay kulang-kulang. Kulang-kulang sa petsa. Hindi naman sinabing pagkulang ang petsa ay sa tao, hindi. Hindi po gano'n. Oh. Siyempre, lahat po ng tao ay nagkukulang. Kulang tayo sa panggastos. Yun ang kulang-kulang. Kulang tayo sa biyaya. Kulang tayo sa usaping pinansyal. Yun ang mga kulang-kulang na talaga namang dapat nating pagsumikapan. Ganon. Kulang-kulang. Aba, ang bilis ng ating oras. Time check, time check! Meron na po tayong 41 minuto makalipas ang nagmamadaling ika-11 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon kasamang Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Sabado at Miyerkules. Niulit natin na 10 to 11 tayo. Nagkaroon lang po ng napakalagang lakad. Ang ating mga bossing dito sa online radio. Kaya tayo muna ay nag-adjust. Ngayon lang po naman. Sa darating na Miyerkules tayo po ay magbabalik na sa ating tamang oras. Yan ay sa February 7. Ang katapat ng 7, 14. Yan ang may mga mahalagang event. Sa magsing-irog, sa mag-partner, sa mag-asawa. Saan ba kayo may programa tayo niyan, Swerte naman natin, may programa tayo sa February 14. Araw ng mga puso, sup-sup ng mga gusto. Ganun ba? Sorry. Hindi naman tayo nagsalita ng masama. Talagang ganun. Hindi naman pwedeng susupin mo yung pagkain. Ayan, rather pagkain. Pero nguso, ayun ang pwedeng halikan. Halikan ang mga nguso ng mag-partner. Huwag kayong halik sa iba dahil yun ay masama. Kakaiba yun, kakaiba. At saka pagkaganyang malapit na ang February 14, pwede natin ipasyal ang aking may bahay sa isang special na lugar. Special. Kung wala namang kung busy, basta siguro mabigyan sila ng bulaklak, okay na, no? Chocolate, okay na. Wag lang cake at ang laki ng cake. Pag may birthday cake, pag chocolate at bulaklak, ayun. Yun ang talagang tamang-tama sa buwan ng mga puso. February 14. Saan na ba ang date nyo? May mga date na ba kayo dyan? Yung ating mga kaibigan dyan na gustong pumunta sa iba't ibang lugar. Siyempre, masarap doon sa isang may malamig na lugar. Malamig. Yung sa restaurant, malamig. Para habang nakakain kayo, yung aircon, tulad ng ating mga food chain dito. Yung ating mga kainan sa mga mall. Pwede man kayong kumain ng mga mumurahin na burger. Pwede kayong kumain sa Big Mac Maria Estrella. Yung mga buy one take one dyan na burger. Mura lang. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong regular burger. Pag cheeseburger, 50. Kumpara sa ibang mga food chain, ay nako, magkano isa? Parang 39 ba? Isang piraso lang.
Samantala doon sa Big Mac Maria Estrella, sa halagang 40 pesos, makakain ka na ng dalawang burger. 2 piraso. Oo, mura. Sa murang presyo, abot kaya ng bulsa. Siyempre, yung mga kaibigan nating pumupunta sa ospital, lalo dyan sa Maria Estrella, siyempre, magugutom po kayo. Mauuhaw, pwede na kayo magmerienda dyan sa Big Mac dyan. At ang matatagpo lang nyo lang dyan si Mary Quasay Tolentino, ang napakabait na nagtitinda dyan. Oo, pwede din kayong magpa-Gcash. Oo, ang 1,000 ay may tubong 20 pesos. Oo, pwede lahat. Basta siya ang sagot, siya ang magiging sagot nyo sa pangangailangan nyo sa pera. Basta may pan-Gcash. Kailan may pampalit? Hindi pwedeng utang. Joke lang. Hindi po tayo nagmumura. Utang. Sabi ko utang. O, pwede man tayong umutang. Basta babayaran. Ayun. Walang problema sa utang. Basta bayaran lang. Oo, lahat naman ay nangangailangan. Kahit po kami, nangangailangan kami. Tulad ngayon, Sabado, February 3, walang pasok ang Ormeco. February 4, wala rin pasok. Naglagay sila ng due date ng Ormeco. Ay di, ang ginawa na lang ngayon, kasi wag daw sa exact ng due date. Yung due date namin ay February 4. Dapat ngayon February 3, naibayad na. So yun, naibayad na sa Gcash. Ay di may patong na, may patong na 10 pesos. So dalawang resibo yun, 20. Sa bagay, sa kabilang banda, okay na yun. Hindi ka na pupunta ng Ormeco sa may barangay Santa Isabel. O katulad di ako na, may due date na, nabayaran mo na. Punta naman tayo sa Calapan Water, Kahapon, nagbayad din po ako ng sa Calapan Water, so hindi na ako nag-priority. Nawawala nga pa yung ID natin, so pumila ako. Pipila tayo. Ang kahera, 1, 2. Abay, akala mo yung isang ali doon isang barangay ang binabayaran. Anong baksik, Abagay, siguro hanap buhay niyan. Humingi siya ng, halimbawa, 20 pesos sa isang consumer. 20 pesos. O, sa 10 consumer, meron siyang 200. Ay parang 50 50 consumer. So, ibig sabihin, times 20, meron siyang 1,000. 1,000 na ganansya. Siguro siya tumagal ng may 1 hour siguro sa tagal. Oo, bago nagtatawanan pa. Tumatawa pa siya. Parang tumatawang nakakaloko. Hindi ba? Parang nakakaya naman na pumunta ka doon ng oras. And dapat sa mga kababayan natin, mga nagbabayad ng bill sa Ormeco at sa Calapan Water, kung maaari, 8:00 pa lang ay pumunta na kayo para wala pang masyadong nagbabayad doon. Oh. At meron din tayo napakinggan doon, yung isang mama na bakit daw tumaas ang kanyang water bill. Ay hindi maintindihan. Ang daming paliwanag na ng management ng Calapan Water Bill. Gusto pa rin yung kanyang masusunod. Ay sabi, pagtanong ng water meter, ang tagal magpaliwanagan, ay babayaran mo rin naman. Katulad namin, merong kasing lumaki ang bill, yun po ay babayaran mo rin. So, kailangan natin ay makiusap na lang. Pag wala kang tubig ng gripo, ng Calapan Water, tubig ay saan ka i-give? Diba, kailangan natin yan. Although, hindi siya, nakakayaman sabihin, hindi siya naiinom, ewan ko yung kung sa iba naiinom, wala tayong magawa. Kailangan natin sumunod. Meron namang nabibilin dyan na mainom sa mga mineral water o doon sa may Bulalos, doon sa may papuntang mangrove na promote doon kami umiigib sa may barangay Bulalo, sa may Bulalo barangay Balite. Matamis ang tubig doon. Akalain bang malapit sa Mangrove Hotel. Ang tamis doon, Delikado yan sa February 14, yung Mangrove Hotel na yan. Siguradong pupunta niya. Ay, nako. Ayan, habang tayo nagtitingin pa sa ating mga balitang napapanahon dito sa ating Kodigo Penal. So, importante yung mga napapanahong balita. Wala pa tayong balita sa kapulisan. Hindi pa tayo nakakapag-Viber kay Police Captain Ann Michelle Celda, ang Information Officer ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Siyempre, sa
sa ating Provincial Director ng Army PPO sa katawan ni Police Colonel Samuel S. De Lorino, sir. Magandang morning sa iyo. Kumusta na ba ang ating lalawigan ng Oriental Mindoro? Wala tayong nakukuhang balita sa ating mga kapulisan. Although meron silang mga accomplishment, especially ang Calapan City Police na mababasa natin sa kanilang official Facebook page Calapan City Police. Meron sila doon mga, siyempre marami silang everyday activities. Doon nyo lang makikita. Kung gusto nyo subaybayan. Yun. Ang accomplishment o development, doon lang kayo maghanap sa kanilang official Facebook page. Ang bilis po ng oras. Maya-maya matatapos sa ating programa. Siyempre, tuloy-tuloy po tayong magbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayang Calapeño, Mindoreño. Nababanggit natin yung mga 7 mayor, municipal mayor na magtatapusan ng kanilang paglilingkod sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yung kaninang binabanggit natin si Mayor Elgin Malaluan ng bayan ng Bungabong. Baka naman sabing nalimutan na natin siya. Kasi nabanggit natin si Carlo Umali. Nalalabang Vice Mayor ng Bungabong. Ang kanyang mayor ay si Bukal Lito Camo. Yun, mga magtatapos ng termino bilang municipal mayor. Siyempre, unang-una dyan, dito tayo sa papuntang north ba o north, mula sa bayan ng San Isidoro, si Mayor Salvador Boyet P. By 2025, tapos ang kanyang termino bilang mayor ng bayan ng San Isidoro. Then next, ang tourist spot o tourist destination ng ating lalawigan at ang bansang Pilipinas, maging ang ibang bansa, ang pinupuntahan ng mga local and international tourists. Ang bayan ng Puerto Calera na magtatapos ng termino ang municipal mayor na si Mayor Rocky D. Ilagan. Matatapos na ang tanong, sino kaya ang kanyang i-endorso? Kasi yung vice mayor dyan ay magtatapos na rin ng term, siguradong lalaban itong mayor. Ang tanong, sino ang i-endorso ni Mayor Rocky D. Ilagan ng Puerto Galera? Sino pa ba sa mga bayan? Punta naman tayo ng south naman, south. Papuntang Bulalaki. Sa south, simulan natin sa bayan ng Victoria Victoria by Mayor Joselito Lito M. Malabanan or LM, yan. By 2025, tapos sa term na ito, hindi natin alam kung siya iba ay tatakbong Vice Mayor o Vice Governor. Hindi natin alam. Vice Governor, ito nga pala, naalala ko. Nung nakaraang last week, nagproklama na po ng kanyang paghahain ng kandidatura bilang Vice Gobernador si Madam Joan Valencia. Hindi man tayo naimbitahan. Siguro, isa sa mga araw na ito, one of these days, ay ating siyang kakapanayamin para po mismo sa bibig niya manggaling na siya ay tatakbong Vice Governor ng Oriental Mindoro. Ay paano si Vice Governor E.J. Falcon? So, hindi natin alam. Baka itong si Vice Governor E.J. Falcon ay may ibang tahakan. Alam natin, ito ay tatakbong congressman ng 2nd District ng Oriental Mindoro. Di ba banggay niya si kasalukuyang Congressman Alfonso P.A. Bay Umali Jr. Yan naman po ay karapatan ng bawat isa. Karapatan nyong tumakbo, kumandidato. Kung kayong pipiliin, hindi napakaswerte nyo. Kung hindi man, at least kayo lumaban. Hindi naman po kayo mananalo. At hindi lalo kayo matatalo kung hindi kayo lalaban. Ganun ba? Sabay din ng tali. Sino-sino pang municipal mayor? Ang mayor ng bayan ng Pinamalayan sa katawan ni Mayor Aris Baldos, Ariste Baldos Jr. Tapos ang termino niya bilang mayor by 2020. So, nakausap natin siya nung piyesta ng Barangay Pili noong January 19, araw po yun ng Friday, na miyesta siya ron. Pwede siyang pumunta ng vice mayor. Kasi yung kanyang vice mayor naman ay magtatapos na rin ng termino sa katawan ni Vice Mayor Rodolfo Rodel Magsino ng Pinamalayan. So pwede silang magpalit.
Pwede magpalit kasi kung gusto pang maglingkod sa bayan, edi magpalit ng position, no? Kung gusto pa eh. At kung sila'y paunlakan pa, bakit ang hindi? So, yun. Ang sunod na mayor, itong ating nakapanayam, last month, si Mayor Rodeherio, Mayor Toybits, Herman Rodeherio mula sa bayan ng Gloria na sabi niya, hindi niya alam kung matatapos ang term niya kasi nasuspend dito ng 6 months. Hindi naman natin pinagdidiinan yung kanyang suspension. Ang ating gusto lang ipatid sa ating mamaya Mindoro yung kanyang length of service o yung kung pwede pa ba siyang lumaban kasi meron siyang 6 months na gap. Sabi po nung iba nakakausap natin mula sa bayan ng Gloria, kasama na daw sa bilang yung 6 months although siya ay nasuspende. So, wala pa rin pong linaw tayong nakukuhang balita at impormasyon. Sino bang ating tatanungin? COMELEC ba? Oo. Wala pa tayong malinaw na ano ba. So, siguro, pagsapit ng Oktubre, matagal-tagal pa naman sa filing ng kanilang Certificate of Candidacy, di malalaman natin. So, sino pa? Mayor Ronaldo Ronnie Morada ng Bayan ng Bansud. Ang alam natin, patapos na rin ang termino nito. Oo. So, alamin natin, kung ano ang kanyang tatahakin. Tatahakin sa susunod na laban. Yung kanina, yung bungabong, si Dr. Elgin Malaluan. Mayor. Elehio. Elgin, para magandang pakinggan, patapos na ito. Sino pa ba? Mayor Ernilo Villas ng Bulalakaw. Yan, kompleto na yan. So, yung mga nais maglingkod, ngayon pa lang maghanda na kayo. Siyempre, pag nagaganda ka, kailangan nyo ng budget. Hindi pwedeng puro lang, kamay-kamay. Excuse me po. Hindi pwedeng kamay-kamay lang. Habang tayo nagbubukit pa sa ating Facebook page, siyempre maghanap muna tayo ng nasaan ba ating messenger? Maghanap po tayo ng balitang may nag-chat. Maghanap na tayo ng balitang mula sa Bible. Nasaan na ba yung ating kaibigan dito? Yan. Oo, nabasa natin ito. Pero okay pa rin. Basahin natin mula sa Mateo 5, versikulo 3. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Yun. Ulitin natin. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. So, isa lang po ibig sabihin nito, kung tayo ay may mga pagkakamali sa buhay, aminin natin, wala namang masama. Kung sino po ang ating nagawa ng kasalanan, di humingi tayo ng kapatawaran. Ganun lang, nagkasala, humingi ng tawad, para na sa ganun, magiging magaan po ang ating pakiramdam. Lahat naman po tayo ay nagkakamali, nagkakasala. So, ano bang sabihin natin? Ay, pasensya ka na kapatid. Yamot, hindi na mauulit. O kung ano man ang nangyari, di, ganun-ganun lang. Wala pong masama na tayo ay magpakumbaba. Magpakumbaba tayo. Wala pong mawala. Hindi po kawala ng, kung sa ating lalaki, hindi kawala ng pangalan o anuman. Yung tayo ay magpakumbaba. Yan po ang tinitingnan din sa atin ng Panginoon. Yung magpakumbaba ka, okay lang yun. Mas maganda yung maging humble, wag tayo maging mapagmataas. Pag tayo naging mapagmataas, tayo po ay baka tayo mabawasan ng mga friend. Kung tayo mapagpakumbaba, di maganda. Pasensya na at medyo, ang panahon ay kakaiba, kaya tayo may nagpapanyo. Pasensya na po. So, malapit na po matapos ang ating programa. Kaya siguro pwede na tayong
Pwede na tayong magpaalam sa ating mga taga-subaybay. Oo, ito po. Natapos na po ang ating takdang oras. Magbabalik po uli ang inyong lingkod kasamang Lino Amarilias News sa susunod na Miyerkules at Sabado. Babalik po tayo sa tamang oras, 11 to 12. Oo. Para po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas, ang programang Mga Balita at Impormasyon, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po at mabuhay tayong lahat. Mag-ingat po tayo.